Yan. Ipagdarabis sa inyo lahat, kakabsat mga bulsoy. Short videos lang po to. Short videos lang po to. Hindi ko lang kasi mapapalagpas yung hindi ko lang kasi mapapalagpas tong ano na naman ni pagkaano na naman ni Bastos ni pagkabastos ni Mayor Baste Duterte ng Davao, di ba? Tapos inaangkin nyo na pinakamaganda, pinaka-safe place ang Davao, di ba? Galit na galit siya kay General Torre kasi na-discover niya ni General Torre yung mga pulis, yung mga blatter nila pinapalitan ng fake para palabasin nga naman zero crime rate ang Davao. Pinapabango nila masyadong Davao, pero actually takot ang mga taga Davao. May Davao Death Squad kaya, di ba? Hindi naman nila nasagot yan eh. Sino bang head ng Davao Death Squad? Baste, Sara Duterte, yan, si Digong, di ba? Nasagot nyo ba yung Davao Death Squad na yan? Di nyo naman na ano yan. Bumabaha ang droga sa Davao. Kasi, member nga ng Chinese Triad. Yan si Paulo. Diba? Yan si Paulo Duterte, member ng ano yan, ng Chinese Triad. Diba? Kaya wag niyo sasabihin walang droga sa Davao, safe ang Davao, diba? Nasaan nga yung mga ano yun, yung mga blatter? Paano na ma-explain yun, yung mga fake blatter? Fake blatter pinapalabas nyo. Kada presinto, 2 blatter. Ang pinipresenta nyo, yung fake. Pero palabasin nga talaga, zero crime rate ang Davao. Safe to live ang Davao. Ibig sabihin, mas maganda pang Davao kaysa sa Tokyo, Japan, Hong Kong, Singapore, Los Angeles, San Francisco. Kasi sinabi nyo, buong mundo eh. Yun ang pinagmamalaki nyo, buong mundo. Buti sana kung buong Pilipinas, buong mundo nga, inangkin nyo na. Mas maganda pang Davao kaysa Switzerland, Germany, yung mga magagandang lugar sa Europe, France, Switzerland nga, Ireland, di ba? Anak ng puta. Talagang may sayad yung mayor nyo dyan, di ba? Paano nyo may explain yung 60 na employees ng Davao City Hall mismo positibo sa droga? Saka paano nyo may explain yung may video talaga si Baste, very clear, siya talaga sumisingot ng marijuana. Hindi nagsisindi ng sigarilyo yun, iba, part session yun. Baka nga pumapasok yan sa sa munisipyo, bangag. Baka nakakarga, di ba? Kaya may usapan nga, late na pumapasok yan eh. Late na pumapasok, wala pa sa katinuan, di ba? Mananampal ng general, paano sinong gago maniniwala sa iyo? Di ba? Paano mo ma-promote yung bayan mo, mismong ugali mo, bastos, balasubas, ugaling demonyo, di ba? Ugaling demonyo, bastos, balasubas, kupal, di ba? Mananampal ng general, gago pa pala eh. Kasi na-discover ni General Torre yung kabulukan nyo dyan, kaya ngayon nagagaliiti ka. Tinanggal niya na talaga yung mga pulis dyan kasi nga ginagamit nyo mga Duterte, ginagawa nyo mga ginagawa nyo mga sarili nyong bodyguard, tau-tauhan, diba? Ang nangyayari dyan sa Davao, para sa Negros dati, panahon ni Tebes, may mga goons, diba? Mga goons nyo, kumbaga yung mga pulis dyan, talagang hawak nyo sa leeg dati, sunod-sunuran ng sa inyo, diba? Kaya huwag kayo magagalit kay General Torres, ginagawa niya lang yung trabaho niya. Pati kay General Marbil, di ba? Tama lang yun. May ginawa kayong katarantaduhan, na-discover ni General Torre. Ngayon, nagmamaktol ka, mananampal ka. Sinampal mo ba nung kaharap mo siya? Nagkaroon ba ng sampalan? Wala. Puro ka ganun eh.
Diba? Puro ka ganun. Ito ka, oh, tangina mo, baste. Ito ka. Oh. Ako, hindi ko pagpapalit ang Baguio kaysa sa Davao. Ang layo. Diba? Sa Baguio, disiplinado mga tao, organisado, malinis, walang basura. Kahit maglakad ka ng madaling araw, okay lang. Walang mangyayari sa'yo. Babae, lumalabas, call center, madaling araw, walang nangyayari, walang nare-rape. Ganon. Ganon ang model city. Kasi matino yung mayor namin. Hindi bastos na kagaya mo. Hindi balasubas na kagaya mo. Magaspang na gaya mo. Lalayo ka pa si Mayor Yorme na lang. Diba? Bakit si Mayor Yorme? Kinaklamor talaga. Gusto talaga ng mga tao. Bumalik ka sa Maynila. Bumalik ang basura. Bumalik ang korupsyon dito sa Maynila. Wala nang law and order sa Maynila. Kailangan ka ng Maynila. Kasi dama ng mga taga Maynila. Nakita nila. Talaga nagtrabaho yung mama. Nilinis siya Maynila. Low criminality. Divisoria nilinis. Saka nakakita mayor siya mismo. Naggaganon. Yung mga ihi. Iba mapanghi yung mga pader-pader. Si Mayor Isko mismo naggaganon. Hindi natutulog yung mama. Talaga nung lockdown, umiikot talaga siya. Sinisitan niya talaga yung mga tao. Matitigas ang ulo, di ba? Kaya ako naka-blue. Idol ko na rin ngayon si Yorme. Ngayon, alam ko ngayon, mayor ang tatakbuhan niya pero sa 2028. Kung senatorial man lang yan, kung presidente yan, malamang mag-iisko na rin ako. Sa 2028, ibang usapan na yan. Malamang mag-isko ako sa 2028. Bakit naman ako mag-iinday Sara, di ba? Bakit ko naman iboboto yung babaeng winaldas 11 days ang DepEd, pondo ng DepEd 11 days inubos, diba? It's about time na talagang gisahin yung mga Duterte na yan, panagutin sila sa lahat ng mga kasalanan nila sa taong bayan. Di na pwede yung babait-baitan tayo rito, diba? Bastusan na tapatan natin ng kabastusan nila, diba? Ganun lang yun. Kung bastos sila, mas bastos tayo sa kanila. Kasi talaga tayo, nakadepensa tayo sa presidente natin. Tayo nakaposisyon. Sila, wala silang magawa. Kahit umiyak sila ng dugo. Presidente natin, nanalo eh. Sila, pang second place lang talaga. Diba? Yan ang sagutin ninyo, lahat. Dapat talaga, managot ang mga Duterte sa kasalanan nila. Managot. Hindi pa pwedeng pabaya-bayaan na lang. Kaya tinatawanan tayo ng ibang bansa. Di ba? Yun nga, kalain nyo, mad killer. Mad killer na Duterte. Di ba? Mad killer naman talaga. 23,000 pinatay. War on drugs eh. Ano ba yun? Mga puting ba yun? Tuta? Tao yun eh. Paano nyo nga ma-explain yun? 23,000. Adik ba lahat yon? Adik lahat yon? Pinagpapatay na yon? Sabihin nyo na naman fake news. Hindi fake news yun. Totoo yun. Gabi-gabi talaga may pinapatay. Paano nyo ma-explain yung Ninja Cup? Yung Ninja Cup. Bakit may mga skalawag nun? Yung mga droga na re-recover nyo, nire-recycle nyo lang. 200 kilos yung worth ng droga na na-recover, i-declare 20 kilos lang. Ano nangyari doon sa 198? Naknang puta, garapalan yun. Panahon ni Albayalde yun. Diba? Kaya magsaya kayo ngayon. Magsaya kayo. Ano yun na? Enjoy nyo every minute na nasa laya kayo. Kasi pagdating ng mga dadampot sa inyo, ICC, talagang patay kayo. Huwag yung sasabihin panis ng ICC, walang ICC. Sunod na buwan, tingnan natin, magkakaalaman. Dadamputin yung putang inang Duterte na yan. Mawawala ng mga Duterte sa Pilipinas. Makukulong sila.
pagdusahan nila, katarantaduhan nila. Ginawa nila sa Pilipinas, binaboy nila masyado. Nagtatrabaho yung presidente natin, ayaw nilang tigilan. Walang ginagawa. Paano walang ginagawa? 2 taon. Ang dami na nagawa. Ayaw nila buksan yung mga mata nyo. Ayaw nilang buksan yung mata nyo. Tanggap nyo na 23,000 namatay. War on drugs. Yung peking COVID. COVID na. May lockdown na. Kumikita pa sila. Di ba? Saka yung vaccine. Paulit-ulit ako yung vaccine na tinurok. Bakit may mga namatay doon? Bakit may mga namatay doon sa vaccine na yun? May something doon sa gamot na yun. Bakit binenta tayo sa China? Okay lang sa inyo. Diba? Manhid na itong mga DDS na to eh. Mga manhid na eh. Protektahan nila yung manyakis na pastor nila, di ba? Self-anointed son of God daw, pero nanggagahasa. Paano nyo ma-explain yun? Anak ka ng Diyos, nanggagahasa ka, kinakampihan nyo pa. Ba? Talagang mga ganun na rin kayo. May mga sayad sa utak. Kayo ang bangag, hindi kami. Kasi bulag kayo, ayaw nyo buksan ng mga mata nyo. Tapos na ang panahon ni Duterte. Tapos na ang panahon ng mga kibuloy. Panahon na to ng pagbabago. Ayaw nyo ng pagbabago, gusto nyo sa sistema Duterte pa rin, bahala kayo. Magkakaalaman yan next election, diba? Basta tayo, nakasupport tayo sa presidente natin. Ginagawa niya lahat para iangat ang bayan natin. O, diba? Basta tayo nakasupport lang kay Apo BBM. Apo BBM lang. Yan. Ingat kayo lagi dyan, mga Marcos loyalists. Luzon, Visayas, Mindanao, yung mga na OFWs dyan, saka immigrants. Basta ganun lang tayo. Protect our beloved president till the end. Okay. Agyaman kami, Apo BBM. Yan. Ginagawa mong service, ginagawa mo sa bayan, tama lahat. Magtrabaho ka lang po, Apo BBM. Hindi nila kaya kayong pabagsakin, di ba? Okay. Salamat, Apo BBM. Trabaho ko lang. Huwag mo nang anuhin yung mga basher na yan. Bayaan mo sila. Basta trabaho lang tayo. Nandito kami. Nakasupport sa'yo. Naniniwala sa'yo. Yan. Bye-bye. Support lang kaya Apo BBM. Yan. Mga Duterte. Tanginan nyo. Bye-bye.